Ibinida naman ng Science and Technology Department sa pagsisimula ng ikasampung founding anniversary ng ASEAN Science Diplomat Assembly ang patuloy na pag-ugnayan ng Pilipinas sa iba pang bansa para ito'y palakasin ang research, innovation at disaster resilience para matugunan ang hamon ng pabago-bagong klima. Hearted Molina sa balita. Kinilala ng mga bansang miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang mahalagang papel ng agham, teknolohiya at inobasyon para tugunan ang mga kasalukuyang hamon tulad ng climate change, food security, public health and digital transformation. Sa pagsisimula ng 10th founding anniversary ng ASEAN Science Diplomats Assembly o ASDA, nagsama-sama ang mga science diplomats, researchers, policymakers at delegado mula sa ASEAN member countries para patatagin ang regional cooperation sa pamamagitan ng science diplomacy. Ayon kay Science and Technology Secretary Renato Solidum Jr., patuloy na pinalalakas ng Pilipinas ang pakikipagtulungan sa ibang bansa pagdating sa research, innovation at disaster resilience. Isa na sa ating advantage ay ang mga innovation natin sa disaster and climate resilience sapagkat alam niyo naman natin na ang ating bansa ay natural laboratory ng mga natural hazards and climate change. Ibinahagi rin ng kalihim ang suporta ng Pilipinas sa pagpapalakas ng scientific capacity ng ASEAN sa pamamagitan ng scholarship programs para sa mga scientists mula sa karatig bansa. Pagbibigay ng human resource capacity sa mga bansa within ASEAN na kailangan nating maging partner at matulungan. Kaya ang DOST naman ay mayroong scholarship na binigay sa tatlong bansa, ang Lao PDR, ang Cambodia at Myanmar upang yung kanilang mga scientista ay matuto din sa atin at mag-aral dito. Samantala, sinabi naman ni Chairman and President ASEAN Science Diplomat Glenn Banaguas na mahalagang magkaisa ang mga bansa at gawing science-based ang mga polisiya at solusyon para sa kinabukasan ng rehiyon. The scientists that provide solutions to climate change, for example, food security, energy, water insufficiency. You will be needing scientists to provide you these technical solutions, right? So it's not just about knowing the policies or knowing some solution, but it has to be based on science. It has to be based on evidence. It has to be evidence-based, and that's the purpose why we continue this kind of advocacy. Para naman sa mga delegado mula sa ASEAN, mahalaga ang pagtutulungan upang mapalakas ang kakayahan ng rehiyon laban sa iba't ibang pandaigdigang hamon. No one country can face the challenge. We should working together with the spirit of Indonesia Gotong Royong we call and Bayanihan from the Philippines. We believe collaborate together to face the many challenges. Nakiisa rin sa pagtitipon ng ambassador ng Malaysia na nagsabing mahalaga ang pagkakaisa ng mga bansang ASEAN upang mas epektibong matugunan ang global challenges. The ASEAN leaders present here today, including my Prime Minister, Dato' Sri Anwar Ibrahim, clearly committed themselves to ensuring that this greater collaboration of unity in the sense of strengthening the ASEAN centrality towards addressing the global challenges, not only in ASEAN, but also globally. As you know, the challenges faced here far transcends our borders. When you look at the conflicts, the environmental challenges, and of course the economic challenges that we face, and only together, coming together as countries in ASEAN, the 11 member countries of ASEAN, can we clearly say that we can work together and try to help each other in terms of trying to utilize our best strengths possible in the team. Sa pagbubukas ng ASDA 10th founding anniversary, umikot ang talakayan sa pagpapalakas ng science diplomacy bilang mahalagang instrumento para sa mas malawak na pakikilahok, sustainable at sa mas matatag na kinabukasan ng ASEAN region. Hearted Molina para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.